Kindly expose your face. So, natatakot ka na baka ito public hearing, meron makakilala sa'yo at magreklamo pa laban sa'yo dahil nakilala ka. Ganun ba yun? No, Your Honor. In fact, Your Honor, andito po ako to honor your subpoena. Yeah, I know that. Opo. Ang tanong namin, hindi yung presence mo, bakit ka tama si Senator Pangilinan, ano? It could set a bad precedent. Baka lahat ng witnesses namin, resource person, nakatalukbong. At hindi namin papayagan, unfair yun. Your Honor, I will comply naman po kung ano po ang sasabihin. I think, that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Please continue, Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Gaya na kanina sabi ko, RD, no? RD Pakanan. Nagpunta rito si Governor Bons Dulor, may presentation siya. Pinakita niya yung mga substandard at ghost projects doon sa region, sa kanyang probinsya. At nagkausap daw kayo dahil yung kanyang ito nireklamo. Ang sabi mo raw kay Governor Dulor ay merong kasing porsyento na napupunta sa taas kaya nagiging ghost project o naging substandard ang ilang proyekto sa iyong nasasakupan. Tama ko ba yan? Honor, again, I could confirm my lawyer before answering it. Your Honor, with the guidance of my lawyers, first, hindi po totoo yun. Secondly, Governor Dolor is also a witness against me. So there's a pending case already filed against me. So it will be incriminating on my part. So I respectfully, Your Honor. So yung sinasabi mo, yung sinasabi ni Governor Dolor ay hindi totoo. Sinabi mo na una na hindi totoo yung sinabi niya. Your Honor, again, I am invoking my constitutional right, respectfully invoking my constitutional right. So yung sinabi niya na sinabi mo raw na may 25% na napupunta sa taas, 5% para sa parking fee at 12% na iba pang nadadaanan para sa proyekto. So ibig sabihin 42% na ang napupunta sa kickback sa yung region, 48% na lang naititira sa project mismo. So yan yung kanyang computation na nanggaling daw sa'yo. Sagutin, siguro pwede mo sagutin ito. Nasa sa'yo yan. Pero yan ang kanyang nilahad na nangyayari kaya nagkakaroon ng ghost at mga substandard projects doon po sa Oriental Mindoro. Mr. Chair, again, there's already a pending case before the Sandigan Bayan. I am respectfully invoking my right against self-incrimination. Okay. But anyway, you can continue to refuse, no? Kasi, pero sabi mo nga sub judice na yan, pero gusto ko lang tanungin, dahil ito yung nanggaling po kay Governor Dolor at sinasabing ito po yung alam nyo, no? Lahat ba ng proyekto sa inyong rehiyon ay ganyan ang hatian? 25% sa proponent, 5% parking fee at 12% para sa iba pang opisyal ng DP. Again, Your Honor, I respectfully invoke my right. Well, sa akin lang, Mr. Chair, this is a legislative inquiry. No? I just don't know kung talagang sub judice po ito. Pero we want to find out the modus. In the same manner that nung una pong sumalang ang district, First District of Engineering District ng Bulacan, inalam natin yung modus at yung proseso para malaman natin na hindi na ito maulit. Pero sige po, hanggat ngayon, parang nabaliwalay yung pagpunta rito dahil ayaw nyo sumagot. Pero just the same, para lang alam ng publiko na ito ay nanggaling sa gobernador mismo ng Oriental Mindoro at sinabi na ito po ang modus na nangyari. Kaya nagkaroon ng maraming substandard projects doon po sa kanyang lugar. Mr. Chair, Congressman Toby Tiangco testified before the Senate Blue Ribbon Committee on September
that Congressman Saldico was the proponent of about 3.5 billion worth of GAN-funded flood projects in 2025 for Oriental Mindoro. Lumabas na naman sa balita na halos SunWest at Hi-Tone ni Saldico ang kontraktor ng mga proyekto sa probinsya ng Oriental Mindoro. Sa mga nalalaman natin na mga modo sa Bulacan Engineering District, gusto ko lang tanungin kung may direct po ba kayong linya, RD Gerard Pacanan, kay Congressman Saldico para maipasok ang mga project sa region nyo. Dahil kayong RD, nasabi nyo na rin kanina, na bilang inyong dahil kayo po ay on official capacity, nakakausap nyo yung mga kailangan makausap dyan. So nakakausap nyo ba't meron ba kayong direct ng linya kay Congressman Saldico? Your Honor, again, Saldico is also an accused and there's a pending case. So I respectfully invoke my right against self-incrimination. Pero po yung SunWest Corporation at yung pong Hi-Tone Construction Corporation, ito po ang majority na nakakuha ng proyekto sa inyong region. No, ilang bilyon po ang kanilang nakuha mga proyekto na na-identified na kung di substandard ay ghost. So, pamilyar ka ba sa Hi-Tone Corporation, Construction Corporation at SunWest Corporation? Again, Your Honor, those construction firm are also subject of the case. And again, I respectfully invoke my right against self-incrimination. Anyway, Mr. Chair, kaya ako po tinatanong to, no? Dahil gusto natin malaman kung ganito ba yung pare-parehong nangyayaring scheme. Ganito yung nangyari sa First Engineering District sa Bulacan. Ayaw lang sumagot ni RD Pacanan, pero kung ganito rin sa Mindoro. At siguro, just for the record, Mr. Chair, may ilang distrito na biglang lumobo from the NEP. For example, Occidental Mindoro, yung pong NEP nila ng 2025, 2.533 billion. Yung GAA, naging 20.99 billion. So, almost 17.5 billion ang inangat. Yung Oriental Mindoro, from 1.5 billion NEP 2025, yung GAA po, naging 20.795 billion. So, halos from 1.5 billion to 20.7 billion. Ito pong nasasakupan. Meron pa, Southern Mindoro, from 1.4 billion, naging 8.999 billion. So, RD Pacanan, ito po yung mga District Engineering Office na nasasakupan mo, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, and Southern Mindoro. Tama ho ba? Yes, Mr. Chair. Do you confirm na ganito kalaki ang nilobon from National Expenditure Program na tagto 2.5 billion, 1.5 billion, naging more than 20 billion yung bawat distrito? Alam niyo ba ito? I cannot categorically confirm because I don't have the exact figure, Your Honor. I mean, Mr. Chair. So saan nangyari? Paano nyo hindi... Pero alam nyo, ito yung inyong distrito. Pwede nyo bang i-recall yan sa susunod? Subukan nyo po na kung alam nyo po na ganun ang nilobo ng inyo pong mga distritong hawak na ganun kalaki. Bakit ho ganun kalaki? Alam nyo, hindi ba kayo nagtataka na napakalaki? Buti kung, Mr. Che, kung nadagdagan lang ng halimbawa, 1.5 billion, nadagdagan ng ilang daang milyon, pero ito, from 1.5 billion to 20 billion. From 2 billion, 2.5 billion to 20.999 billion. Hindi ba kayo nagtaka? Bakit ganun? Mr. Chair, first po, kami DPWH po is just an implementing agency po. So, whatever funds po na nasa GAA, we will implement it po. Sige po. Ano Mr. yung... Chairman, Yes, bago our Senate President. mo iwanan, Senate President, recognized. yes, bago mo iwanan yun. So sa NEP yan, Your Honor, sa NEP yung 1.something billion. Yes, Mr. Senate President, yung Occidental Mindoro, 2.53 billion. Oriental Mindoro is 1.508 billion. Southern Mindoro is 1.472 billion. Sa NEP yan. Sa NEP po. Apo. Okay, pagdating sa GAA, Yung Occidental 20 billion Mindoro, na. naging 20 billion na ho.
Dalawang 20 billion at isang 8.9 billion. Saan, anong year yan? 2025. Oh, ito nga, itong last year's budget. Ang tanong, saan nangyari yan? Sa GAB ng House, sa GAB ng Senate, o sa BICAM? Would the DPH be able to answer that? You were Secretary of DPWH then, former Secretary Bonoan. So yung NEP, alam mo yung NEP, yun yung, ano, oh, saan nangyari na pagdating sa'yo sa GAA, 20 billion na yung